Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Baba na ho ng music ho, no? Baba ho muna natin si John Mellencamp. Sa mga suki ho natin sa malalayong probinsya, good morning ho sa inyo. Sa mga suki natin sa mga, eto naman ho sa ibaing dagat, sila ho yung mga OFW na sumusubaybay ho sa atin. Good morning ho sa inyo. And diretso ho tayo. Kumusta ho yung weekend ho ninyo? Para doon ho sa Estados Unidos, ganun din sa Canada. Gabi ho ngayon sa kanila, alas 10 ho. 4 minutes after 10 sa New York. Sa California, it's 8 o'clock ng gabi. Pero alam ko, mataas pa rin ng araw pagdating ho sa ganitong panahon na. Anyway, umpisa na ho natin, ano? Okay. Ano hong topic natin ngayon? Alam nyo, eto ho, ano? Kung kasalukuyan ho, ano? Kung titingnan ho talaga natin, mataas pa rin ho talaga ang suporta ho rito kay President Digong. Kung pag-uusapan ho rito yung sa martial law. Alam niyo ho ba kung bakit? Eto ho yung isip ho ng ni Juan de la Cruz. Gusto ho kasi ho nila mga typical ho yung mga ginagawa ho kapareho nitong sa nangyayari ho sa ating bansa. Abay, ibang usapan ho to. Ay maririnig nyo ho yung ibang kumokontra pero yung iba tahimik lang. Yung iba naman ho kasi na talagang nakikita ho na kinakailangan ho rito talagang agarang aksyon na lalo-lalo din sa mga putok sa buho na wala naman hong sinusunod na batas itong mga mauti at saka ho yung mga ISIS na yan. Kaya pag ito ho'y si President Digong nagsalita, abay, kayo mga, kumbaga parang ganito, inumpisahan nyo, sige, tatapusin ko. Ganon din ang dating ho kay President Digong. Kaya kung pag-uusapan naman ho mga bossing, eto ho yung kapakanan ho at maprotektahan ho yung mga sumusunod sa batas. Naturalmente, ayaw ho nila yung mga kaguluhan kapareho dyan sa Marawi. Sino ba naman ang magugusto niyan? Sus Mariosep. Okay? Para doon ho sa mga taga Mindanao, alam ho namin na marami ho sa inyo dyan na tahimik at pabor. Sa parting Luzon lang naman ho talaga. Tsaka sa Visayas, medyo marami ho tayong naririnig. Lalo-lalo na yung mga, sabi nga ho natin, yung mga hindi pa rin ho maka-move on. Pero ayaw ho nilang sinabing, teka muna, bakit sinasabi niyo hindi pa kami maka-move on? Yung salitang hindi pa maka-move on, kasi nandoon pa rin ho yung karahasan daw ng martial law na hindi naman natin sila masisisi. Kung kaya ayaw ho nila ng etong tumagal pa ang martial law. Ganun ho talagang pananaw ho natin sa Luzon. Maraming nangangamba pero doon ho sa Mindanao, abay takan lang ho talagang sige. Etong mga putok sa buho, mga mauti na to, tsaka mga yan hong mga ISIS na yan, lahong kinikilalang batas yan. Mantakin nyo ho, estilo ho nila mga boss. Saan ba kumukuha ng ideolohiya yung mga yan? Saan ho ba ang mga, kumbaga, kumukuha ng suporta yan? Di naman basta-basta nag-iisip na lang ho, bumabara lang sila at gumawa ng ganyan. Kung nangangamba na ho, nang lalagay ho sa panganib, nangangamba, eto ho yung mga, siguro, pag nakita nyo lang ho talaga, kahit naman ho sigo, kahit ho sino, kapag yun ho mga taga-Marawi, makikita ho yung nangyayari doon tayo sa Maynila. Abay, ang reaction ho talaga, sige, ubusin mga yan, tapusin na mga yan. Yun ho mga kababayan ho natin, sa dito ho, sa ano talagang, sila ho, they're cheering yung mga sundalo ho natin. Sa mga firefights ho, yung mga labanan niyan sa Marawi. Supreme Court lang naman ho. Titingnan na lang ho natin dito kasi medyo iba ho yung pananaw ho ng Korte Suprema sa Chief Justice Sereno. Yan ho, ano? Kasi iba ho yung pananaw ng ating Korte Suprema. So anyway, pakitaas.
Anyway, ngayon, ito ho ang aking sasabihin ho rito sa inyo. Ano? Seryoso ho talaga itong nangyayari sa Mindanao. At alam naman ho ng lahat yan eh. Ang hindi lang naman ho seryoso dyan siguro yung iba, yung mga nasa, yung mga kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw na lang. Pero ito, totoo ho mga nangyayari. Seryoso ho. And para doon sinasabi ho ng iba kasi, ba't kinakailangan ng buong Mindanao? Ang dami nyo pang mga kiyaw-kiyaw. Ang ginagawa lang naman ng Pangulo, mga bossing. Para talagang ma-contain yung buong Mindanao. Maraming sasabi, bakit sa Mindanao? Bakit siya? Hindi naman lahat sa Mindanao. Sa may Marawi lang yan. Overkill daw. Jesus Mariosep. Alam nyo, yun ho mga nag-entertain ho ng idea ho na overkill. Siguro dahil subukan nyo nga tumira doon sa Marawi. Kayo mga kumag, kengkoy at kolokoy na ngak-ngak ng ngak-ngak. Madali ho tayong umalma rito na iisip ho natin yung kalagiman ng martial law ng panahon ni Marcos. Pero subukan nyo tumira sa Marawi at nakikita nyo nagkalat yung mga bangkay ron, mga Kristiyanong pinapatay nito, mga putok sa buho ng mga ISIS at mga mautig group na to. Tingnan natin kung magbabagong pananaw ninyo. Sabi nga ni President Digong, hindi naman kayo mga nangamatay eh. Sino ba naman para magsasabi na kung baga kinakailangan mabilisan yan? Ako naniniwala, mabilisan, mapulbos agad ito mga sinasabing mga rebelde at mga terorista to eh. Di ho ba? So ngayon, kung ito ho'y, kapag ikay tawag ho natin dito, kung minsan pagdismayado ka na sa mga nakikita mo sa bansa natin, nakikita mo yung sinasabing mga rebelding abusayap na yan, tapos nagsanib puwersa dyan sa mauti at saka itong grupo ng ISIS. Sino ba naman hindi malalagay sa alanganin na parang kumakalat, lumalakas ang puwersa nila? Alam niyo ho ba, mga boss, kung ang ibang presidente ho na nanalo, kung hindi Rodrigo Duterte ang nanalo nung nakaraang eleksyon at ganito ang nangyari, alam mo unang gagawin na kung sino mang kengkoy, kumag at kulokoy ang nahalal na presidente ngayon, alam mong gagawin yan? Poprotektahan ang kanyang political career pagiging presidente, babae man yan o lalaki man yan, kengkoy, kumag o kulokoy man yan. Kung hindi ho si Rodrigo Duterte, alam niyo ho ba, kumbaga swiftly, elegantly kumilos ho agad eh. Ngayon, kaya ho natin nasasabi to, iba ho kasi ang pananaw nitong si Rodrigo Duterte, si Digong kung tawagin, taga Mindanao ho siya eh. Alam niya ho yan eh. Tayo mga taga Maynila, taga Luzon, iba ho talaga, napapabayaan ho yung isla ng Mindanao. Tingin ho natin sa kanila, parang extension lang ho natin sila, kaya kuminsan hindi tayo seryoso. Yung mga centralized ho na talagang ito, the center of the government nandito ho sa Maynila. Ngayon, ang naging presidente taga Davao, kabisado ho mga nangyayari, kapareho dyan sa Mindanao, iba ho ang reaction ho eh. Swiftly, elegantly, kumilos agad. Pero kung yun ang ibang presidenteng nanalo, ewan natin, baka ngayon dami pang kiyaw-kiyaw, baka ngayon puro publisidad lang ginagawa. Siguro, kaso nakaupo ho, Rodrigo Duterte. Kaya kung minsan, pag ang mga mamamayan nasuya na ho, na buisit, nanawa na ho sa mga estilo ho ng mga dating mga politikong nakaraang pangulo, kung sino man yan, kung si Notpa man yan, kung si Gloria man yan, si Erap man yan, sila Ramos man yan. You know, yun ang problema sa Mindanao, hindi ho, kumbaga, parang ito lumalala naman ngayon. Hindi ho ba? At yan man ho yan sa sinasabing Marawi, nagsanib puwersa no, pati NPA, na kinansila na ho yung pinasabing pisto kule. Kasi dito ho sa problem to, sa problema na to, kapag ang mga tao desperado na, umaayon ho sila sa mga hakbang na ginagawa ng Pangulo. Sino ba naman hindi ang mag-a-approve niyan? Ako ho, hindi tayo nagsasalita rito kasi parang ang dating, chuwari-wari-wap. Kayo mga Tulfo Brothers, sip-sip pagdating dyan sa administrasyon ni Duterte. Yan ang akala nyo. Aber sige, tanong ko sa inyo. Tanong ko lang sa inyo, mga boss. Di na ba kayo nanawa noon? Ito lang, kasi sa akin nandito, kinakailan mo rito ng isang Pangulo na quickly, elegantly, kilos agad. Alam niyo ho kasi, nung araw, kung ikay desperado na, pumunta ka lang sa Metro Manila. Abay, grabe ho kuminsan dito. Tingnan mo lang mga lansangan natin dito, kulang sa disiplina. Kung magamit mo lang ang martial law,
mawala ho yung corruption na yan. Gumagamit mo lang ho martial law sa sinasabing traffic na yan. Yung mga kawatan, yung mga drug dealers na yan, gumagamit mo lang. Wag lang yung sinasabing martial law na kung saan malagim na kung ang mga tao ay natatakot. Dito ho kasi, ba't ka matatakot? Ay, alam naman natin yung mga sundalo ho natin at sundalo noon magkaiba. Okay? Ayaw ko hong pangunahan yung pangamba ng iba na maaaring, posibilidad na mangyari ho yan. Pero mga boss, makita nyo lang yung sinasabing bandera ho ng ISIS sa mga ito'y lansangan ho. Yung makikitid na lansangan ng Marawi. Abay, kung hindi ka ba naman siguro kilabutan, bakit? Hindi ka ba naman kilabutan? Yung mga nangyayaring pamumugot ng ulo, ng mga siraulo ng mga yan. So, ano pa kaya yung sinasabing itong mga terorista na to? Inukupa yung mga fasilidades. Tapos hindi lang ho dyan. Pinagpapatay yung mga Kristiyanong mamamayan ho natin. Kukuha ng mga hostages. Sunugin mo ba naman yung mga simbahan niya? Abay, sino ba naman? Pag hindi ka ba naman kilabutan, lalo-lalo na kayong ikaw taga Marawi. Siguro dito tayo sa Luzon, parang baliala sa atin. Dariho tayo, hindi, ganito lang yan. Yung mga dilawan, unang-una agad yan magsasalita. Yun ho mga sinasabi nilang, balik ang abuso. Madali hong sabihin yan. Yung inyong pangamba, yung inyong pagiging praning, versus doon sa sinasabing kalbaryo at yung hong takot na mga kababayan ho natin sa Marawi. Hindi ho pwede yung mangyari na yan. Pakibaba nga sandali, alisin mo nga sandali, hindi ko nakikita, patas ng konti. Okay, sige, kasi may binabasa ako ng note ko ho rito mga boss. Yung sinasabi ho natin kasalukuyan ho, eto hong sa Marawi, alam niyo ho ba, Sus Mariosep, ano hong pipiliin nyo? Tanong ho ng iba, Mauti law o martial law? Sige nga. Kung gusto niyo na mauti law, sige. Ayaw niyo na martial law, di gusto niyo mauti law. Ang gusto niyo naman ng, sabi ho, kung ayaw niyo na martial law, kailangan ba naman no law? So, ngayon, kaysa naman tayo naman maghahasik at magkakalat ho tayo ng pagkahati-hati, magpagdududa kung ano-ano mga spekulasyon ho natin. Siguro mas maganda, ito'y suportahan at natin pansamantala ang ginagawa ho ng administrasyong ito. Ma-contain ho yung sinasabing etong nangyayari ngayon sa Marawi at mabilisan ho masolve to. Kasi ako naniniwala, kapag tumagal pa ho to mga boss, malaki hong epekto nito. Hindi lang ho siguro malaki, kaya ako ho naniniwala na mabilisan ho dapat, siguro dasal na rin. Matapos agad ho to. Hindi ho pwedeng, kumbaga, tumagal-tagal pa yan. Kasi pag tumagal-tagal pa yan, ay sus Mariosep, natural yung turismo ho natin, ating pangamba. Dito ho kasi, kumbaga, pang isang linggo na ho ito, tingnan na lang ho natin kung mga susunod ho na mga hakbang na gagawin ng administrasyon, wag na ho natin pangunahan ng mga kiyaw-kiyaw tulad ho ng iba. Ngayon lang ho aking sinasabi ho rito sa Bitag Live sa Ben Tulfo. Yung iba ho, kumusta ho weekend ninyo? Ha? Yung mga, eto ho, Lunes, alam ho namin na marami hong isa inyo papasok na parang baba ho yung inyong baba sa sahig or sa semento ho ng inyong opisina. Alam niyo ho ba bakit? Pag Lunes ho kasi ang hirap ho kumuha ng buwelo. Alam niyo ho ba bakit? Lunes ho kasi. Pag Lunes, yung sinasabing Manic Monday. Alam niyo ba yan? Kaya mo ba hanapin yun? It's just another Manic Monday. Just another Manic Monday. Alright. Okay. Baba. Alam naman natin talaga, pag Lunes talaga, hirap po kumuha ng buwelo, lalo na doon sa mga medyo ang dating ho ng Lunes, yung Linggo at saka ng Sabado. Sa halip na magpahinga, con todo la kwacha, kung anong ginagawa, kaya pagpasok sa opisina, ang mga baba, ang hahaba, abot na sa sahig.
Ngayon, isang katerba ho na mga siguro, isang pitsil ho na kape, hindi pa ho kayang kunin yung buwelo. Alam niyo ho kasi ang hirap ho kumuha ng momentum pag Lunes. Alam niyo ho yan. Pag hindi ho kayo handa sa ginagawa niyo sa Lunes, magkakalat lang ho kayo sa inyong mga tanggapan. Kaya importante ho talaga, pag Sunday pa lang, pinagpaplanuhan niyo ho yung mga bagay na gagawin niyo sa inyong mga tanggapan. Para nang kayo'y minamahal ng boss niyo. Meron ho kasi mga boss na talagang sila ho, pag-usapan ho yung sinasabing organization ho, yun ho talagang paghahanda. May mga boss na talagang handa ho pagdating ho ng weekdays. May iba naman, the usual, papasok ng Lunes, parang alalang. Usual, sabi nga ho natin mga boss, iba ho yung mga millennials sa panahon ho ngayon. Kaya yung mga nakikinig ho sa atin ng mga millennials, star 16 to 25, and then 26 to 35, sila ho yung mga sinasabi ho nating millennials. Iba ho pag nag-isip yan. Pero yung mga junior millennials na ito ho'y, ewan natin kung nakikinig ho sila. I'm sure na meron ho kasi may mga empleyado ho kami ng mga junior millennials. Sila ho'y mga age 20, 21, 22 to 25. Nag-uumpisa pa lang ho ng career yan. Kaya kayo ho, kung nagtatrabaho kayo, no? Kapapasok nyo lang ho sa inyong trabaho. Mas magandang mahalin nyo. You know, gain skills as much as you can. Kung maaari. Tutunan nyo ho and love what you're doing. Mas maganda yung skills building muna. And then, be good at what you're doing. Kasi yan ho ang medyo aangat sa inyo sa second level. Pagdating nyo ho ng mga 26 to 35, medyo seryoso na ho yan. Kasi you've gained enough skills doon sa trabahong pinapasukan nyo ho. Ano? Lalo-lalo na doon sa mga call centers o di kaya yung mga nag-uumpisa pa lang, kagagraduate pa lang. Or di naman kaya naghahanap pa rin ng trabaho na wala pa rin trabaho. Ang sinasabi ko lang ho sa inyo mga boss, ay ganare, mga millennials, make it a point, pagdating ho ng Sunday, handa na ho kayo pagpasok ninyo. Handa na kayo pagpasok ninyo sa Lunes. Ngayon, yung mga iba naman, yung mga 26, to 35, medyo ito, may mga skills na ho to, may pagkawais na rin. Kung pag-uusapan ay trabaho. At of course, kung depende sa mga nag-train ho sila, nag-train sa kanilang pinapasukan, may mga good trainers din ka rin, mga good example din kasi ng mga supervisors or managers. Ito ang aking masasabi sa inyo. Be sure na you've gained enough skills para nang sa ganun, pagdating nyo ho siguro by then, yung mga pinagpaplanuhan nyo baga pag dumating ho kayo na sinasabi ho nating 35. Diyan na ho yung sinasabing the midlife crisis. Then tatanong nyo sa sarili nyo, marami na ba akong nakamtan? Of course, pag sinasabing nakamtan, have you traveled a lot? Have you gained experience a lot? Have you moved up? Are you better off than what you were about how many years ago? Kasi, tinatanong mo, kapag ikay nasa past 26, 27, papasok ka na ng 30, abay, dyan ho, pagpasok ko ng mga 30, 35, nag-uumpisa na ho yung midlife crisis. Meron ho, yan ho ang sinasabi ng iba. Ngayon, yung mga expectations ho, na sabi nila, dapat ganito na ako. Pag ikay pumasok ng 40, pareho ka pa rin, patay kang bata ka. Life begins at 40. So, if you haven't done anything, you probably wasted so much time that 10 years before, and you just realize, oops, 10 years na nangyari. Kaya kayo mga nasa junior millennial, 10 years from now, if you're 21, you'll be 31. So, gain enough experience. And tingnan nyo ho yung inyong kinalalagyan kung saan ho kayo pumapasok, anong kumpanyang inyong pinapasukan. Kasi baka nag-aaksaya kayo ng panahon, tapos dikit lang kayo ng dikit doon sa sinasabing padrino ninyo, kung sino man yung mga padrino ninyo. Ay, Sus Maria Josep, alam ko ho yan. Yung iba nangangako na dito ka sa akin, sumunod ka sa akin, sasabihin ng putok sa buhong, iisipin niya, akong bahala sa iyo. Kung pag-uusapan yung future mo, mag-iingat ho kayo, dadalhin kayo niya sa impyerno. Marami hong ganyan
na nagbi-build ho sila ng network ng mga tao. And they'd like to have more people around them. So, yun naman yung mga millennials, I warn you, you better work for the organization, you better work for the institution that you're working with, not within that particular patron. May mga ganun eh. Kung minsan nagpo-form mo sila ng mga clique. Ano yung ibig sabihin ng clique? Samahan! Pagkatapos, pag medyo nakanti mo isa, si Mario Joseph, hashtag agad yan. Hashtag resback. Re-resback ang sino. Alam niyo ho ba? Ganyan lang ho yan eh. These are the kind of losers na iwasan niyo ho. Meron ho yan sa mga institusyon na wag niyo na ho akong tanungin. Kabisado ko na ho yan. Kaya kayo mga millennials, wag kayong didikit kung sino man yung mga patron or sinasabing na siya ang bahala sa future nyo. Sundin mo lang siya. Be like her. You know what? Tumingin ka muna sa kumpanyang pinapasukan mo. Ikaw ba'y napapansin ng mga nasa itaas? Yung bang mga kumpanyang pinapasukan mo, they're always on the lookout for people who are good and people who are productive, people who are not just performance-based conscious, but accomplishment-based conscious because you will be judged on the basis of what you've accomplished. Bakit ho ako nagsasalita nito? Marami ho kasi mga millennials. Alam ho kasi pag sinabi ho natin mga millennials, eto ho, iba ho pag nag-isip, may mga millennials na magagaling pagdating sa negosyo. Ang aga pa lang ho. And pag nakikita ho natin mga millennials successful in their own rights, making ito ho yung mga food business, small businesses, yan ho mga millennials. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to, kasi pag sa Lunes, kung kayo ho ang Lunes ninyo parang hindi masaya, I'm sure pagdating ng Tuesday, kumukuha pa rin kayo ng buwelo. Pagdating ng Wednesday, tsaka pa lang kayo nakakuha ng buwelo. You wasted Monday and Tuesday, tsaka ka palang gumagawa ng trabaho mo sa Wednesday. And then Thursday, medyo up and about ka na because you're looking forward on a Friday. Sabi ko nga ho to last week. And then pagdating ng Friday, say, thank God it's Friday. Sus Mario Joseph. Pagdating ng Saturday, oh no man. Sabihin na natin, yun na, masaya ka na. And then the same cycle over and over, 10 years after, what have you got? Yan ang magandang tanong, Sus Mario Joseph. Aha. Baka kasi kakanta ka ng Hurt So Good. Hurt So Good. Dahil hindi mo pinakinggan si Pitag. And you'll be hurt so good. Baba natin music. Okay, ito sabi ni Margaret Buko. Thumbs up, Idol Ben. Pagkagising ko, ikaw ay napapanood na kita. Masaya na ako araw-araw. Anyway, eto pa ho. Si Don D. Manis, sabi nga ng CHR, bigyan daw ng patas na laban ang mga ute. Bakit kung pinapatay nila mga sibilyan, bigyan pa ng patas na laban? Don D. naman, wala naman siguro sinabi ang CHR na bagyan ng patas na laban. Dapat yung mga mauti na yan, pinagtatadyakan sa lalamunan. Hindi na binibigyan ng patas yan. Hindi naman patas yung mga kumag na yan. Unless kung sinabi ng CHR yan, dapat pinagtatadyakan sa lalamunan yung CHR. Alfredo Gallandes. Sir Ben Tulfo, palagay ko tama ang ginagawa nila sa Marshall o sa buong Mindanao kasi buong coastline ng Mindanao ang point of entry ng supply ng armas at pondo ng Maute. Wala naman akong sinasabing ganyan, Alfred. Kung ginawa ng Pangulo ay deklara sa buong Mindanao, parang papakita lang na hindi na kayo pwedeng lumabas pa ng Mindanao at ba i-contain na lang namin kay sa Lanao hanggang ganyan na sa Marawi. Si Dan Lucas, watching from Canada. How you doing, Canada? Sabi ni Jesus Carino, tama po, Sir Ben, nagsasabi lang nila kasi hindi sila biktima. Okay, sa Twitter naman, times have indeed changed and declaring martial law in 1972 is totally different from that of 2017. We cannot always dwell in the past. You got it. And then sabi ho rito, watching from the US, great job. Si Mark Pasco, a Monday sickness, hehehe, start the day right. Mark, kalalaki mong tao, may Monday sickness ka na. Morning sickness is para sa mga buntis yan, Mark. Easy. And then, si Florenda Bautista. Ito yung crush na crush si Erwin. Don't stop learning people. Learning from people. Annabelle, good morning, Sir Ben.
what is this? This depressful po ang weekend. Okay, I cannot. Weekend namin, sir, kadahilanan, giyera sa amin, kasalukuyan sa Marawi. Okay. We condemn these people behind this war. Thanks po sa lahat na who prays for peace for Marawi. Martial law indeed is agree. Sabi ho ni Annabelle. Alright, sa CEO Press, Nuesca. Good morning, Idol. Watching. Okay, Lunes, kumusta ho yung mga drivers ho, na mga suki ho natin? Sila ho yung nasa Grab o di ka taxi driver. Mga taxi drivers na eto ho, yung mga nanonood ho sa atin. Oy, mga raway, sabi ko nga nung taxi squad, the last time na nandito ho sila sa TV5, alam nyo, kung kayo ho talaga mga nagmamaneho ng taxi, malaking bagay ho inyong matutulong sa ating lipunan, lalo na sa pagmamatsyag ng pagmamaneho nyo, ay talagang nagmamatsyag, tinitingnan nyo nga dinadaanan nyo. Kung medyo matalas ang inyong mga mata tulad ng sa Estados Unidos, yung mga police, Filipino police at mga police doon, ako ho kasi malimit ho kami mag-ride along, nakikiangkas ho kami, sumasakay ho kami sa front seat mismo ng isang police habang nagpapatrolya. Napansin lang ho namin talaga ang tatalas ho ng mata nila. Nung tinanong ko kung bakit ganon, binabasa ho nilang kilos at galaw ng ninuman sa lansangan. Matalas ho sila, nakikita agad nila kung mga peke na plaka, yung inaasta na mga medyo may tinatago. Kung ganun ho rin yung mga taxi drivers ho natin. Alam ko ho, marami mga babait na mga taxi drivers, lalo na yung mga miyembro ng taxi squad. Sila ho'y mababait at nagiging matalas ang kanilang mga mata sa lansangan at nakakatulong ho kayo sa pag-report. Sabi nga ho natin, ang Marawi ho siguro, hindi naman siguro umabot sa ganyan. Kung sa tagal ng panahon yung mga lokal na pamahalaan dyan, alam niyo ho kasi kung minsan may history Marawi dyan na medyo hati-hati rin. May mga clans dyan, kung kaya't madali hong pasukin yung mga hati-hati, hindi buo yung komunidad. Kung kaya't ganun ho, nakakapag-blend in again. Sabi nga ho natin, of course, ako to say, the failure of intelligence natin dyan. On the ground, kung kahit nagkaganyan. Kaya ito hong ating pagsasabi ho, sa isang komunidad na talagang nagmamatsyag at meron to tayong pag-aalala or concern sa kinaroroonan natin, hindi ho mamamayagpag at tatagumpay ho mga masasamang gawain ho na mga masasamang loob. Kung tayo talagang may pakialam. So that's it. Sa Twitter, that is a mark of good leadership, swift, firm in decision, making sincere in his principle. He puts his incompetent predecessors to shame. I know what you're saying. Good morning, Idol, from Brunei. All right. Sige, good morning sa inyo. Anyway, mga boss, siguro maririnig natin ito. Wala ba kayong naririnig kay Laila? Kay Laila Putakera? Kaya mo bang ilagay dyan si Laila Putakera ngayon? Pabatiin natin muna. Sa Bitag Farm. Wala. Hindi kaya. May picture ba si Laila Putakera dyan? Yan. Kung kayo ho'y nanonood sa Facebook, hindi nyo mapansin to. Sige, Laila. Sige, si Laila Putakera mula live sa Campo Crame. Bati ka na, Laila. Alright, narinig nyo ba kung kayo nasa Facebook, hindi nyo nakikita? Lakasan mo nga ng konti para, yung medyo, yung sound natin dito sa loob ng studio para pwede bang laksan natin kasi hindi maririnig dito sa YouTube. Gusto ko lang. Sige pa, lakasan mo pa, sige pa. Sige pa, laksan mo pa. Okay, sige. Ganyan lang ha, para medyo marinig naman ng mga Facebook follower natin. Ang inyong napapakinggan ay live home mula sa Campo Crame, si Laila Putakera. Laila. Alright, Laila, kumusta ka na? Alright, mukhang matipid ka ngayon. Parang napapansin namin, natatabunan ka ate na nangyari sa Marawi, kaya medyo ang nagsasalita na lang si Sunny T. Si Sunny T, pabatiin naman, laksan natin. Sanggalin mo muna tayo. Okay. Alright, si Sunny T, okay.
Si Sanity, sinasabi niya si Duterte raw ay masyadong nangangati na rong ewan kung anong nasa utak nito, nangangati na talagang mag-declare ng martial law. Yung ba, sabi mo, Sunny? Mga ka-joker mo dyan. Sa kanya. Already go. Hindi pa nga ito pa nga magmi-meeting pa lang daw sa Kongreso at ayaw pangunahin ng mga sa Senado, ayaw pangunahan yung pagdedeklara ng martial law nitong si President Digong. Pero ikaw maingay ka na. Ano ba problema mo sa buhay? Wala ako pakialam. Wala kang makialam, Bertot. Sabi ng ganun. Sip ka, tuloy mo. Sip ka, Bertot, bitag, tayong mga brother, sip, higop. Ganun, okay. Ikaw naman, Sunny, medyo may loose thread ka na. Sige nga, tama. Sagot, okay ba? Sige. Ang tapang mo, ikay harap ko sa gating ko, naka-backside ko, pag tingnan natin. Nag-iingay ni si Sunny. Okay, sige. Diyan ka lang, Sunny. Tuloy mo lang ang ginagawa mo sa Senado at kung wala kasing ingay, hindi ka normal eh. Alam ko kasi pag maingay ka, normal ka. Tama? Oh. Ang pagiging normal ko, Bertolfo, ay pagiging maingay ko. Pag hindi na ako maingay, tuloy mo. Ibig sabihin, patay na ako. Maraming nangyari sa'yo eh. Ha? Kaya, ang mission ko, nabuhay ako sa mundo maingay. Bagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Tuloy mo lang. Walang tamang ginagawa ang administrasyon ni Duterte. Yan martial law, yan lalong lalaking ulo ng presidente mo, Bentulfo. Taro! Ikaw naman. Ano naman bakit ang tahimik ng Sakampo Krame? Ano ba yung nangyari dyan kay Laila? Ikaw naman. Wala ka nang say. Aha. Bakit? Ay, kung mag-martial law, di lalong yari ka. Hindi naman ganon. Alam mo naman sa loob ka na, bakit ka ay, bulong mo ulit, sabi ni Laila Potakera sa loob ng Kampo Krame, pinagkakaubayan niya na lang kay Sunny. Tuloy mo. Bahala na si Sunny at yung mga kachokaran niya sa loob ng Senado. Ano nga pala nangyari doon sa hinihiling mo na medyo nakanti mo si Senator Pimentel na nagkakyaw-kyaw ka sa media, inunahan mo, gumagawa ng paraan si Coco Pimentel, tapos nagbamedya ka agad. Ano ba nangyari sa'yo? Tuloy mo lang. Bakit matipid ka ngayon magsasaanggan? Tuloy mo. Ganon talaga kaming mga dilaw. Ang gusto namin ay ingay agad para hindi na makabuelo yung mga nasa administrasyon. Okay. Okay, Laila, balikan kita. Sabi ni Laila Wilson, I'm starting to hate my name. Good morning, sir Ben. Laila. It's not you, Laila Wilson. It's just letter name is Laila. Okay, Laila Potakera is another person. Si Jonalyn de la Cruz. Tahimik po si Laila, si Potakera kasi namamaga ang lalamunan. Okay, kaya pala matipid. Okay. Sabi ho sa Twitter, Ohio, only violators of fear, 5 violators fear martial law, rally pa more. Kaya wala na top 10 bar exam na panis. Okay, sabi ho rito, good morning, Sir Ben, watching you from UK. Tama ang mga sinabi mo lahat. I agree with you. Sa Patricia Smith, ikulong yan, kahol ng kahol. Si
Sinisilip ko lang to, hindi ko mabasa kasi may nakabalanda tong lintek na ano ko na harapan na itong iPad ko rito dun sa aking nababasa tuloy. Ikulong sa kahol ng kahol. Si Danilo Bala watching from Riyadh, Saudi Arabia. Good morning, Sir Ben. Yes, idol, mga anak ko, millennials, sipag mag-work, hotel at electronic, happy for them. Good for you. Si Westphalia Ruiz. Sabi ho rito, God bless you, Sir Ben, from Singapore. And then sa Twitter, kasi President Duterte is real and has a good heart, very concerned sa situation, seryoso sa pagpaprotekta sa Filipinos, had indeed a political will. Yun. Magbabalik ho tayo, mga bossing. Standby lang ho kayo. Magbabalik na ho, Bitag Live. Good morning ho sa inyo, 10:42. And kami ho'y, just in case na gusto nyo subaybayan itong full episode ng ating Monday morning episode ho natin ng Bitag Live, you can follow us. In fact, ito lang ho, nasa Facebook page lang ho natin. Itong live streaming ho natin. And by the way, kami ho nagbibigay babala, lalo-lalo na yung Bitag Ben Tulfo Bitag Live. Mga fake account ho yan, nagnanakaw kayo sa amin, ha? Don't you ever do that sa amin. Lalo-lalo na yung mga nag-upload ho ng aming Facebook. Ito yung yung aming live stream sa Facebook, nilalagay nyo sa YouTube nyo. Madali para sa amin, parang paburaw. Pabubura lang namin kayo, re-report lang namin kayo sa YouTube. Alam nyo mga boss, marami ho kasing nagnanakaw ho ng aming mga materials tulad ho nitong live stream ho natin. Ganun din kay Tula Erwin eh. Kaya kung minsan niloloko ho nila, may mga account ho na kapareho ng sinisilip ko rito. Sandali para medyo nagkakaliwanagan tayo. Expose natin to mga putok sa buhong mga magnanakaw na mga account na to. Tingnan natin dito. Sige, eto ho. Meron ng account dito na kumbaga ibang accounts to na mga linawin lang ho natin. Yung mga lalo-lalo na itong Bitag marami ho to eh. Ako lang ho nagsasabi sa inyo ganito. Yung mga nag-upload ho ng aming mga materials, sige, mabubura din kayo sa YouTube ninyo. Yung kayo naman sa Facebook, bakit yung nanakawan kami, ang laki-laki na mga likes na, ang laki na ng mga followers namin, hindi ba kayo natitinag? Saan kayo kumukuha ng tibay na sikmura at laman loob na magnakaw na materials namin at nanakawan nyo si Ben Tulfo? Galit ako sa mga magnanakaw kasi, mga boss eh. Galit ako doon sa mga namimeke. Kapareho niyan yung kay Tul Erwin Tulfo News. Pagkatapos ninanakaw, paggagamitin ang pangalan ni Tul Erwin. Pagkatapos sa Facebook, kayo nakikinig sa amin. Yung pala, kukuha ng materyales at PTV4, lalagyan Erwin Tulfo, making people believe kay Erwin, hindi naman PTV4 yung materials. Kaya kayo ho, yung mga sa ibayong dagat, yung mga accounts ng Tulfo Brothers, malalaman yung legitimate at malalaman yung mga ginagago ho nila. At siguro ngayon, kasi alam niyo ho, sa mga accounts ho ni Tul Rafi, alam niyo naman ho siguro kung saan hanapin si Tul Rafi, accounts ho ni Erwin Tulfo sa Facebook, sa kanyang pagiging the journalist, si Erwin Tulfo, ganun din ho ako. Kami ho, ang hirap ka namin nakawin kasi kami ho, nasa 121 million views, 100 and almost 75,000 subscribers notified every day. So, ang hirap ho nakawan yan. Sa Facebook page ho namin, ang laki ho yung aming likes na rin, ang followers ho namin. So, ang dami ho namin mga pages. Sa amin lang ho kasi, ayaw lang ho namin kumalat yung mga peke. Kaya nagkakaisa ho kami mga Tulfo Brothers. Sulad ho sinabi ni Tul Rafi sa akin, Kuya Ben, sa iba itong account na to na parang sabi ko, wala akong ganyang account. Alam mo naman pag kayo nag-log on sa Bitag Official, sa YouTube channel ho namin, you go sa About, makikita nyo kung ano yung mga legitimate accounts ho namin sa social media pages para makita nyo yung website ho namin. Kaya ako ho'y nagsasabi ho sa marami ho mga fake accounts ho na lalo-lalo na si Tul Erwin, paborito ho nakawan at pagka pinepeke ho nito mga pequeños kung tawagin.
mahilig mameke, yung mga ladrones. Anyway, sige, so much for that. At 10:47, umpisahan na ho natin ba? By the way, eto ho, no? Sa Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kilala ko ho ito eh. We used to belong to the same church, a Christian church in Quezon City. And we would be talking, panahon ho ni Notpa. Sino si Notpa? Pakilala mo si Notpa. Pagsalitain mo si Notpa. Sige, Notpa. Walang kurap, walang mahirap. Okay. Yun lang bang alam mo? Dagdagan mo pa. Kayo ang boss po. Alright, ano pa? Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka? Yan, kilala ka dyan sa mga sinasabi mo. Lahat ng sinasabi mo, ikaw yan eh. Pakiulit. Walang kurap, walang mahirap. Kayo ang boss po. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka? Laksan mo nga sandali para marinig ko rito, para marinig naman ang mga nasa Facebook page ko. Dito sa ating, dito sa loob ng booth natin. Kaya mo? Walang kurap, walang mahirap. Okay. Kayo ang boss po. Sige, Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka? Okay, nung panahon ho ni Notpa yan. Okay. Eto ngayon sa bagong panahon ho ni Digong. Si Chief Justice Sereno, kilala ko ho to. Kilala ko rin yung husband ho nito. He's a lawyer. So, may pangamba ho siya sa martial law. Sabi niya, yun daw mga kasalanan ng martial law ng panahon ho ng diktador na si Ferdinand Marcos, pwede raw ho mangyari uli sa kasalukuyang martial law. Naniniwala ho ba kayo sa sinasabi nitong si Chief Justice Sereno? Sabi niya, ngayon, ito yung mga human rights at saka yung kalayaan ho natin at saka yung sinasabing pinakasaysay ng demokrasya. Abay, nahaharap daw ho tayo dito sa sinasabing blatant threat. Anong ibig sabihin noon? Ito ho yung mga bagay na isipin ho muna natin, Kasi daw, ang sabi niya, ang mga tao raw ngayon, nagsalita ho si Chief Justice, parang madalihong ma-pressure daw ho na paboran yung mga madadali na mga choices kung tawagin. Yung choice and consequence, sabihin natin, kaysa doon sa sinasabing tamang choices. Ano ho yung mga madaling desisyon, madaling hakbang, mga quickie kung tawagin, kaysa doon sa sinasabing tamang mga hakbang at desisyon na kinakailangan. Kaya kung minsan doon sa sinasabing due process. Alam mo, Chief Justice Sereno, with due respect, it's so easy for you to say that, why don't you try living sa Mindanao? I think that you're so used to Luzon, Chief Justice, that you're talking more like, I don't blame you being a Chief Justice. Maybe hindi mo nakikita kung paano gumulong ang hustisya sa Mindanao kay bagal-bagal, simbagal ang bulate. At least ang bulate, pag nilagyan mo ng asin, pag nangisay, bumibilis ang pangingisay ng bulate. Hindi ba? Subukan mo lagyan ng asin ng bulate, nangingisay yan. So ngayon, madaling sabihin niya na sinasabing mga fundamental freedom, ito kasi sabi niya, today, people's fundamental human rights and freedom, the core of our democracy, face grave and blatant threats. The culture of impunity is on the rise. People are pressured to favor the easy choice over the right choice, expediency over due process. Well, nagsalita ho kayo. Siguro mas maganda, bago ho kayo magsalita, Chief Justice, sabi nga ni President Digong, ang magsasabi niyan, lalo-lalo dun sa martial law na hindi kayo, sinasabi niyong pangamba ninyo na posibleng mangyari uli ang dictatorship nung panahon ni Marcos sa kasalukuyang panahon, siguro makikita mo ang pagkakaiba niyan sa kasalukuyan kung ikay pumunta ng Mindanao muna. Tumayo ka roon habang nagraratratan. Tumayo ka roon, tingnan mo yung mga nagkalat na bangkay na mga in-execute itong mga potok sa buhong, mga wala na mga demonyo sa lupa na mga mauti group, mga pendehong potok sa buhong, mga ISIS na yan. Madaling sabihin yan.
Abay, kapag pumunta ka ron, Chief Justice, sa Mindanao, tumayo ka ron pag hindi ka naiputsin yung saluwal eh. Pag hindi ka naihisa yung panty niyan eh. Pasensya ka na, pagsasalita ako ng ito. So easy to talk about ideals versus realities. Madali ho kasi yung mga ideal situations from the realities, the naked truth. The cold, hard facts of what's going on sa Marawi. And you won't understand that until you find out exactly what it is to be in their shoes. Sila taga Marawi. So easy for us to say things about it sa Luzon. Kaya maraming mga sabing ho natin, doomsday preppers sa Luzon. Ano yung mga doomsday preppers na yan? Hindi pa ho nangyayari. Mga doomsday, sila ho yung mga senaryo na pinipintahan ho nila ang martial law na talagang kalagiman. Kaya kinakailangan maghanda kahit hindi naman dapat maghanda, pinaghandaan na posibleng mangyari. Ina-anticipate ho nila yung sinasabing alangkatiyakan at hindi lang alangkatiyakan, yung pangamba nila, suspetsya nila, hinala nila, nagiging totoo, tuloy na nabubuo yung takot. Kaya mga boss, kaya ho nagsasalita rito, mantakin mo sasabihin ng sa panahon ngayon, mas madali na lang, kumbaga ang mga tao na pe-pressure na lang daw doon sa mga madadali, mga quick decision, quick actions na sinusuportahan ng mga taong ginagawa ng administrasyon kaysa sa sinasabing tama na mga desisyon. Ano yung tama? Tama yung panahon ni Panot na naglagay sa'yo dyan, Chief Justice Sereno, si Panot na naglagay sa'yo? Yung bang ibig mong sabihin tama? Sa tagal ng panahon, ang mga tao ho kasi nanuya na ho doon sa sinasabing kultura ng dilawan na alam pakialam, mukha ng kapalpakan at mukha ng kapabayaan. Kaya naging desperado ho yung mga tao sa nakita ho nila, wala hong nangyayari. So ngayon, isang Rodrigo Duterte umupo at medyo may mga hakbang na ginawa, decisive yung mga actions, hindi pang politiko. Sinasabi, aakuin ko kapag medyo may ganito, sige magpapakulong ako. Yun ang sinasabing may bayag na presidente, tatayo. Para ito'y sinasabi, pananagutan ko yun sa taong bayan. Kese hoda, kung ang kahinat na niyan ay makukulong ako, papakulong ako. Yun ang sinasabi mong presidente na talagang no nonsense, walking his talk. Kay Panot, anong alam ni Panot? O sige, pakiulit na, lakasan mo ng konti. Anong mga salita nito? Ito lang marinig mo ng puro gas-gas na eh. Sige, tira. Walang kurap, walang mahirap. Kayo ang boss ko. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Tanong mo yan sa mga dilaw na kapareho mo. Di ba? Eto nga ang sinasabi natin mga boss. Etong sa sitwasyon na to, mas maganda ho siguro, wag ho muna tayo magbitiw ng mga silita. Na habang hindi pa ho natatanggap ng Kongreso at Senado, etong report tungkol sa martial law, justification kung bakit nagdeklara ng martial law ang Pangulo, sa halip ay wag muna. Okay? Pakinggan ang dahilan pagkatapos tingnan nyo kung ano yung mga hakbang na inilalatag ng Pangulo sa dahilan kung bakit siya nagdeklara ng martial law. Hindi yung puro kayo ngak-ngak ng ngak-ngak eh. So, alam niyo ho ba sa Mindanao? Alam niyo ho ba karamihan sa taga Mindanao? Sila ho'y talagang sa tagal ng panahon silang napabayaan ng mga taga Luzon. Ito mga Luzon sangkaterba ho kasi mga politikong nakaupo natin puro mga taga Luzon to eh. Maging presidente noon. Presidente natin noon, taga Tarlac. Sige nga. Presidente natin noon, taga Pampanga. Presidente natin na ina-impeach, taga San Juan. Presidente ng taga Pangasinan. Sino pa dyan? Presidente ng taga Tarlac, si Correcong, si Marcos Ilocos. Sige, minsan lang ito kauna-unahang presidente na taga Mindanao, taga Davao, abay kumukontra ho sila. Ito ho pag nag-isip, iba. Sa halip ho na maraming sat-sat. Sa halip ho na puro ngak-ngak. Tama ho yun ng mangambaho kayo kapag nakita nyo na ho yung sinasabing pang-aabuso ho ng mga militar. Pwede naman ho kayo magsalita. Pwede naman ho kayo. Bukas pa naman hong hukuman unless otherwise pag sinabi, wala nang hukom. Nasa talagang batas militar na. Wala nang kongreso, dinisolve. Iba na ho yung 1987 Constitution ho. Nagkaroon ho ng framework na yan to protect yung sinasabing to protect us against the abuses committed way back noong 1972 ng martial law ng 1935 Constitution. Maging malinaw ho tayo rito.
Marami ho kasing iba nagagalit to pag sinabing they can't move. Parang insulto sa kanila, living in the sense in the past of martial law. Ito yung mga sinasabing doomsday preppers. Naghahanda sa mga bagay na kung saan parang feeling ho nila. Alam niyo ho kasi, inuulit ko lang ang sinasabi ng last week, ano? You are what you think. You keep something into your mind. Your mind's like a garden. You plant something there, a rose or roses, you'll definitely have roses. You plant weeds. Sige. Anong meron dyan? Ganun ka rin mag-isip. Ang punto ho natin dito mga boss, marami mga taga Mindanao, marami mga taga Davao, sila ho'y approve. Sinasabi ho, mangilan-ngilan lang ho dyan, bakit ganito? Ay, kaya nga ho ginawa muna yan kasi una, tingnan ho muna natin. Mas maganda ho, mabilisan ho. Eto'y mapulbos na ho itong mga potok sa buho, mga mauti na to, potok sa buho, mga ISIS na to, na kung sana kanilang ideolohiya na hindi naman dito, kung sila'y pinondohan, abay, tataas mo ba naman ang bandera mo dyan sa lugar na yan na parang ang nakakaloko ka, dapat pinupulbos yan eh. Anong gamit mo dyan? Natural, gagamitan mo ng militar. Sa kanila ho kasi, lawless nung yun eh. Hindi naman yung rebellion eh. Sa mga taga Mindanao, sabi nga nila, okay na sa amin dito yan. Bakit kayo mga taga Luzon, ang daldal ninyo, bakit kayo mga taga Luzon, mga yak-yak kayo ng yak-yak? Ako ho kasi, marami nagsasabi, ikaw Ben Tulfo, ang tapang-tapang mo, akala mo kung sino, kapunta ka nga ng Mindanao. Hoy, mga kolokoy, taga Mindanao ako, sa Marawi ako pinanganak. Elementary and high school, sa Mindanao ako. Wala akong ginawa kundi makapagsuntukan ng elementary and high school. Makipagsuntukan sa mga bullies. Kaya yung mga sinasabing bully dyan sa mga lugar ninyo. Tapos magsasabi, tapang-tapang mo dahil may bodyguard. Alam nyo ba, kailangan ko ba magpakita ng video kung anong martial arts ang meron ako? Kailangan pakita kung gaano ako galing sa baril? Kailangan ko ba pakita kung paano ako nang nakipagbakbakan sa freestyle, nakipagbakbakan sa Amerika, nakipagbakbakan dito, makipagbakbakan doon sa sinasabi sa loob ng customs? Sa gitna ng bakbakan dyan sa Pandibulangan? Yung sinasabing paglusob dito na may marami ho kami pinapatay na kami. Alam niyo ho mga boss, sabihin ko lang ho sa inyo, no? Kung sinasabi niyo, kami sa Tulfo Brothers takot kay Raymar Santiago, putok sa buhong Raymar Santiago, hindi mo maintindihan, baka ang itlog niya nasa loob na kanyang lalamunan eh. Nabubuisit na ako pag sinasabi niyo, magtutopang niyo si Raymar Santiago. Kumag yung Raymar Santiago na yan eh. Saan betlog niyan? Sa lalamunan eh. Nung tinira niya si Mon, katanda-tanda na, lolo na, sinakyan na pa ng asawa niyang, nagkahiwalay mga potok sa buho niya. Yan ba sinasabi niyo, tatapat niyo sa amin? Kumuha na kayo ng fighter, tapat niyo sa amin. Huwag yung Raymar Santiago, baka may sapatusin ko pa yan eh. O nakikinig ka ba Raymar? Si Ben Tulfo nagsasalita. Andiyan ka lang, malapit lang ang tanggapan namin sa GMA 7. Pagpapakita lang ho ako, wala akong inaatrasan kahit sino. Kaya kung pupunta ako ng mga bully dyan sa lugar ninyo, marami nagagalit ng tapang-tapang ni Ben Tulfo, punta lang ng Mindanao. LOL! Sa Mindanao? Kung saan-saan na kami sa Mindanao na-assign? Naintindihan nyo ba? Palagay nyo ba, taga Luzon kami? Jesus Mariosep. Kapatid ko, pinanganak sa Davao, may pinanganak sa Hulos, pinanganak sa Cotabato, ako pinanganak sa Lanao, Cagayan de Oro, Jesus Mariosep, Zamboanga, kung saan-saan, Iligan, Malay Bukidnon, Davao. Yan hong nilakihan ho ng mga Tulfo Brothers. Partikular ako. Kaya, ngayon, kung sasabihin ko ho sa inyo mga boss, sa mga nagsasabi, matapang ka lang Ben Tulfo, so far, wala pa namang astig dyan na susubukan ako, na hamunin ako. Pag ako hinamon ho na talagang magpapapawis, maghanap tayo ng ring. Maglalaro tayo, hindi tayo magbabasagan ng mukha. Ring. Gusto nyo gamit ng gloves. Walang gloves man yan. Gusto mo freestyle na. Hindi ba? So, ito ho yung mga nagsasabing, matapang ka lang dyan, puro ka lang salita. Kaya ganito ho ako magsalita. Off-cam, on-cam, iisa lang hong lingwahe ko. Nasabi ko ng lahat. Ngayon, sasabihin nyo ulit, wala naman kayo nagawa nung pinukbog si Mon ng Raymar Santiago. Putok sa buhong Raymar na niya. Harap mo nga sa akin yan. Sapatusin ko pa mamaya yan eh. Siga-siga yan eh. Nung matapos nilang
bugbugin si mo ng walang kalaban-laban, nagtago na yan, umurong yung mga yagbols na mga yan, naipot sa kanang kalsonsilyo na yan. Makita-kita ko nga yan, tadyakan ko sa lalamunan yan eh. Sabihin ko na sa inyo eh. O ngayon, yan bang sinasabi niyo, harap niyo sa akin? Iharap niyo na lang ako sa mouth eh. Iharap niyo ako sa mga abusayap ng harap-harapan ng labanan. May laban eh. Huwag yung sinasabing pupugutan ka ng ulo mo kalaban-laban. Totoo ba si Ben Tulfo? Ano sa palagay niyo? Eto, nagsasalita. Adios!